Dati po dito, basurahan po dito sa Payatas. Yung pinakamatinding pagsubok po na dinaanan namin dito sa Payatas, yung pong nagsara ang tambakan kasi lahat po kami ng mga nanambakan doon nawala ng hanap buhay araw-araw. Bilang isang nanay, lahat po ng pagbabudget, sa pag-iisip at saka yung aktual na yung wala kang kakainin o kaya maghahanap. Basta lang parang sa'yo nakaatang kasi yung asawa mo po, magtatrabaho lang po siya, magbibigay siya ng pera. Bahala ka na nanay dyan kung magkakasya ba o hindi. Yung sa pagkain po, kahit yung mumurahin lang po na pagkain, yung kagaya ng may prito kang galunggong, tapos may partner na adobong sitaw o adobong kangkong, sa 3 bisis na kainan, kailangan may ganun ka po. Kasi yun yung pinaka-importante, maliban sa mga vitamins na yan, anhin mo naman yung vitamins kung hindi ka naman kakain ng sapat sa isang araw, lalo na pagkulang sa gulay. Pumunta dito ang asawa ko para maghanap ng trabaho, para hindi na siya magtanim ng palay o tanim ng mais. Kasi akala niya masarap dito sa Manila, pero mahirap din pala. Nag-aalaga din po kaming kambing, manok, tsaka baboy. Yun ang hanap buhay din namin. Kaya nung dumating kami dito, nagbabuyan pa rin ako hanggang napatapos ko yung 3 anak ko sa college. So sabi ko, mahirap ang buhay sa Manila. Hindi ko na sila hinihikayat na pumunta rito. Kasi ganun din mahirap din ang buhay ng nasa probinsya. Pero dito, parang madali kitain ang pera. Araw-araw talaga linuluto namin gulay. Katulad minsan patula, kaya yung mustasa, talong. Malaki ang tulong ng nag-garden na nagtatanim-tanim ng gulay kasi pag namunga na sila, may produkto na. Hindi na kami bibili ng gulay, nakakalibre na kami sa ulam. Nung pandemic, nakikita ko po yung mga nanay, yung mga anak nila nag-iyakan, tapos yung mga asawa nila, yung iba walang trabaho. Pinatawag ako sa simbahan, kailangan daw ang lahat ng nanay, kung wala naman lang ginagawa, magtanim ng mga gulay. Kahit sa lalagyan na lang ng paso. So isa itong nakita naming bakanting lupa na hiningi namin na paalam kami kay Maring Bit na kung pwede makikisali kami dito magtanim. Tanim kami. Ang pagtanim namin, hindi kami nakabinta doon, ma'am. Pangkain lang talaga ng mga kangkong, alugbati, malunggay, talbos ng kamote, talong. Basta kung ano lang nakikita namin na may mga binhi na pwede itanim. Yun. Nakasurvive din po yung mga nanay kahit sa gulay na lang. Hindi na nakabili kasi may mga rasyon naman ng sardinas. Pwede ihalo sa sardinas yung mga gulay. Sa ngayon, kung magbalik ang pandemic, may kasiguraduhan kami na hindi kami magutom. Alam mo kung bakit? Sa gulay lang, survive na kami. Yung apo ko na 2, tinuturuan ko sila kung paano magtanim ng gulay, paano palakihin. Kasi ang gulay, masustansya talaga sa katawan. At saka, mas maigi, may tanim ka, mas sure ka na yung kinakain mo ay sariwa, malinis. Sa pagpananom, dako kadyo ka ng naepekto kay ang sa una, medyo mahibaw-an na to ang dagan sa panahon. Sa pagkakaroon, dili na ta makasabot kung unsa ang tinuray nga panahon kay imbis kay summer, tag-ulan naman hinuon unja sa gamay nga uwan dadyon pud baha, diretso baha unja mawar pud dadyon. Pero ang problema namo sa una kay mahibaw-an man namo, karon di namin makakontrol man ang among mga tanom gani nga daot. Usa ka tuig na ay moagi nga bagyo diri sa amo, pero sa karon na nga panahon marag arang kusuga. Ang epekto sa bagyong Odette meron sa among pagpananom sa humay, murag dugay-dugay may magka-recover kay ang among mga humayan imbis kay matikad na unta
na mo pagkahuman sa bagyo, ang sapa mo man mo hinsuod sa basakan. After bagyo, daghan pa ni tanom. Nya karon lagi kay bagyo man agyan may bagyo, mao ni nahitabo. Mao ni siya ang amo ning sidlinganan, but diha ang mga similya among bago na mo itanom, diha na mong ibutang. Mao ni nahitabo nga bali nagkuan tubo. Ang kini mo ni vermicast na mo. Katong diha mi makuha og kanang fertilizer kaysa organic mo may nag-organic fertilizer man kami. Diri mo ni nga wa na pud makuha nalibo naman kay ako naman usa lagi ni pabilin. Ang akong mga tanom kasagaran jud mga fruit trees sa mangga gyud akong kuan ron kay anak ko anak ko 140 ka puno. Unya mao lagi nga naguba sa kuan nalamid sa bagyo audit tanan gyud nga bali o nga luad. Kadtong bagyo nakaguba gyud iguba ang akong mga tanom mga nya maka-recover na siya mga 8 to 10 years pa. Nga nagkuan lang ko lain nga option, naggulayan para dugang-dugang pod sa income. Pagka human sa bagyo nga Odette, pagka ugma, nakita na ako kahong bahay nga wanay atop. Murag gikumot agahong dughan sa kuan nga naguba na kamong bahay, nakahila ko kay hasta ahong mga gamit nga buak dito kay nang tumba man hasta agamong kanang divider tanan nga gamit dito kay nahugmakan man ang bahay sa kanang kuan mangga. Nakahila ko sa ahong kaguol kay gastoon na pud ja dako na pud og kuan gastos kay kahoy o ganang sin. Bagyo nga udit ma'am dako gajud og kanang epekto di sa among panginabuhi. Una nang guba among pinayanan unsa ag among mga tanom na nga daot may gitanom pa mi nga harbisonon ato nga time mga 5 nga to sa 6,000 ka hills siya pero nadaot kay na daot sa pagkakuan sa audit na was out tanan. Sa parte sa COVID, kami nga mag-uuma, di kaadyo mi kuan sa COVID. Focus rami sa pag-uma. Dili man mi kadali-dali og baligya nga to sa lungsod kung time nga pandemic kay bawal man dito akong way face mask, way vaccine. Mao nang dira rami sa umahan pero ag among pamaligya din hirapon sa barangay. Wa mi maglisod tungod kay ang abot namo sa among pagpanguma sa gulayan masilip man kay daplin mamig ina ni highway aw kanang kalsada makakita sa among tanom di pa gani harveston mangutana kano sa aman mag-harvest inig pangutana sa presyo barato man itandi nila sa lungsod. Example sa Ampalaya mapalit nila tag 80 ang kilo sa lungsod sa amo 50 ra mas daghan mo palit. Niadtong panahon sa pandemya imbis kay nga nami sa among bahay nagpudyo di ami sa among garden kay og magpudyo may mapaabot unsa way income kay way trabaho man nga diri nag-focus mi sa among garden mato nga pagka abtan og mga 3 months naka-harvest mi sa among kuan ubay-ubay pod among kuan kay naman may mga kaubanan pod nga nagtabang daghan man mi atong panahon na daghan pod among natanom daghan pod mig na-harvest unsa ang nakakuan naman namo to kay medyo hing kuan ang presyo tungod sa kadaghan siguro ba sa una imbis kay mo kuan big tag 14 ang kalabasa sa per kilo gipalit lamang tag 7 pesos per kilo pero bisan pa niya na nakasolve gihapon mi kay naman mi na harvest nakapanghatag pa mi sa mong silingan sa kadtong mga reject pod nga kadto pang kuan kay sobra-sobra nga mga harvest nitong panahon. Akong mensahe sa mga batan-on, gali ako po nang giistorya sa akong mga anak, mga laki nga kung mahimo di gyud ta magpaka di gyud buhian, di gyud mo undang sa pagpanguma kay dako kayo na ang namagod ang kwarta unta sa pagpanguma na ang mga makakita mismo makasiguro nga ang atong mga produkto gikan sa uma safety kanon mo na nga ako silang gidasig nga panguma ug mogamit ta sa mga organikong pamaagi. Agaway ka mensahe sa mga parehan na akong mag-uuma. Maningkamot ra ta, ting positive ra ta nga mo trabaho ta kung
asa nato ikakuan ang atong i-focus nato sa atong trabaho para makakaunta kining mga uno sa atong kinabuhi, kining bagyo, pandemic, lumalabay ra ni ang ato lamang nga mo trabaho ta mangita tag kapaagi sa atong kinabuhi nga makakaon sa adlaw-adlaw.